Hello, magandang gabi po. Purihin ang Panginoon sa gabing ito at salamat po sa inyong patuloy na pag-view, pagsubaybay. Welcome po dito sa church and then sa mga viewers. Welcome po sa Jesus Said Ministry Church. Dito po kami sa Ampidwan, San Mateo, Rizal. Malapit lang din po mga kapatid. So welcome po sa ika-305th midweek service ng church. So, nag-start po kami 2020 during pandemic. At salamat sa Panginoon na patuloy po. At ngayon po ay katapusan po ng chapter ng Joshua. So, 5 books na po yung ating matatapos. Nag-start po tayo, Genesis chapter 1, verse 1, yung 5 books of Moses, yung Torah, and then after noon, ng Deuteronomy, ito po, chapter 24 chapters mula kay Joshua. So, ang title po ng teaching, mga kapatid, The Last Message of God through Joshua. So, papaalala niya po yung victory, yung lahat ng accomplishment ng Panginoon. Actually, marami pero hindi na detail. So, sige po. And then, every Sunday naman po, nasa book of Luke po kami. Chapter 12, beginning verse 13. So, ang magtuturo po is Brother Don Yutuk. So, please join us, mga kapatid, dito po sa church kung kayo po'y malapit. Sana makasama namin kayo. And then, kung talagang malayo, okay lang po online, but kailangan natin ng fellowship. Kasama po ito do sa 4 tawag dito, steps or hindi lang steps, kundi parang ang mga apostol ay what to call that? Yung parang program ng church. Pagkatapos bumaba ang Holy Spirit during the Pentecost, ang mga apostol ay na-bless. At doon sa Acts chapter 2, verse 42, nakalagay doon na natili silang matibay, una sa turo ng mga apostol, sa pagsasama, fellowship, sa pagputol-putol ng tinapay, communion, and then sport and prayer. So, hindi po enough yung nasa bahay lang po tayo, nasa online. Kung kayo po ay malayo dito sa church, hanap po kayo ng church na malapit sa inyo. Kailangan nyo ng fellowship, kailangan nyo ng communion, breaking of bread, para alalahanin si Jesus nung namatay. And then prayer, yung sama-samang panalangin, and of course, yung teaching ng mga apostol. So, kaya kung malapit po kayo dito sa Sunday, even Wednesday, andito lang din po kami. Please join us, mga kapatid. Now, sa ating study ngayon, by the way, every Wednesday, book of, ano po kami, Old Testament books po kami. And then, New Testament pag Sunday, we study the Bible book by book, chapter by chapter, verse by verse, expository preaching. Sinisika po ng church na hindi man perfecto kasi hindi talaga mape-perfect, pero yung kahit papaano sa maikling preparasyon ay matuto po tayo kung ano yung mga Hebrew, traditional na mga Hebrew, cultural custom, kung paano nila pinakikinggan at sinasabi ang mga salita ng Panginoon. Nakapag-pray na ba ako? Paano? So let's pray. Father God, in the name of Jesus, we ask your mercy, healing, and Lord God, as oras nito, please humble our heart and minds. Lord, na kami uupo sa iyong paanan to listen sa iyong mga sinasabi, aming Diyos, and all the viewers. Lord, give us a spirit of understanding and obedience, Panginoon. At kailangan namin matuto sa iyong mga salita. Salamat po, Ama. We ask this, Father, in the name of Christ Jesus, we pray. Amen. Chapter 24, last na po. So, kung isasama rin natin ang lahat ng mga nangyari, marami pong nangyari. So, si Joshua po, siya po ang ginamit ng Lord pagtawid from Transjordan to Canaan. So, marami pong nangyari. So,
kung kayo pa gustong sumubaybay at medyo late na, sa YouTube po may mga na na store po kami doon na mga teaching, yung mga previous teaching po. Dahil series naman po kami, masusubaybayan niyo po 'yon. So, yung victory ng Panginoon, napakarami. During the time of Moses and the time ni Joshua. Now, itong chapter 24, ito na po yung last book. Ipapaalam ulit ni Joshua yung mga utos at yung mga tagumpay na ginawa ng Lord sa Israelita. Doon sa last part and doon sa chapter 23, medyo nagpapaalam na po siya doon. Sabi niya, matanda na siya. Dito sa chapter 24, babanggitin dito sa last part yung matay na po siya. But bago po yon, verse 1 hanggang 13, ipapaalala po yung mga ginawa ng Panginoon. And then, verse 14 and 15, 14, yung command ng Lord, uulitin ni Joshua. Verse 15, medyo mamaya, meron tong konting something na pwede natin pag-usapan, yung parang may option po na inoffer si Joshua. Verse 16, ito yung covenant na pangako ng mga Israelita sa Lord. At ang witnesses dito sila na naglilingkod daw sila sa Panginoon. So witness din si Joshua dito bilang isang Israelita na magko-commit po yung mga anak ni Joshua para magpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos, hindi doon sa mga Diyos-Diyosan. Sige po, verse 1. Sabi po dito, Joshua o Josue chapter 24 verse 1. Tinipon ni Josue ang lahat ng mga lipi ng Israel sa Shechem at tinawag ang matanda ng Israel at ang kanilang mga pinuno, mga hukom, mga tagapamahala at sila'y humarap sa Diyos. So ito si Joshua bago siya umalis o mamatay, hindi katulad ni Moses nung siya ay bago mamatay, na-train niya po si Joshua bilang kanyang successor. Pero si Joshua, wala po siyang na-train dito. Wala po siyang, walang utos walang utos si Lord eh. So, kaya pag namatay siya, sino ang hahalili sa kanya? But, after this book, papasok po tayo sa Book of Judges kasi nabuo na rin po yung tinatawag na parang may mga matatanda, mga elders na nakalagay dito. And then mga officers, mga official, siguro ito yung mga bawat tribes, may mga official. And then hukom, mga judges, maari mga judges dito, yung mga, I think yung mga napili pa ni Moses dati, hindi ko matanda kung ilan yun, I think 70 judges. Anyway, and then, may mga judges kasi na galing mismo sa mga different tribes. And then, di lang po yon, mga tagapamahala. At sila po, so ilang grupo po ito? Elders, officers, judges, ano ba, tagapamahala. Actually, yung mga priest, meron ding priest na lalabas sa Book of Judges. But this time, mga kapatid, wala pong inappoint si Lord na successor si Joshua. Basta ito lang yung mga pwede maging successor niya. But in Book of Judges, makikita natin yung mga hukom. Now, ito po yung sinasabi rito, inipon po sila sa Shechem. So first time nabanggit ang Shechem in Book of Genesis, chapter 12, verse 6 to 7. Meron po itong kahulugan, mga kapatid. May gustong i-emphasize po, i-point out si Joshua po dito. Kasi nga, ito, chapter 24, verse 2, kasi nga meron pong sinasabi si Lord dito. Ang Panginoon ang nag-set up ng meeting na ito ay in Shechem. So meron po itong kahulugan. Dahil sa Shechem po, kung bababasa mo yung Genesis chapter 12, doon unang gumawa ng altar si Abraham at nangako ang Panginoon sa kanya onward sa mga succeeding verses. But mamaya, tuloy lang natin ito. Ano ang habili o kaya ano ang sinasabi ng Panginoon kay
Joshua para sa bayan. Sabi dito, sinabi ni Josue sa buong bayan, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Ang inyong mga ninuno ay nanirahan noong unang panahon sa kabila ng ilog. Ang ilog po dito ay yung River of Euphrates. Sa Tagalog, Euphrates. Si Terah, na ama ni Abraham at ama ni Nahor, at sila ay naglingkod sa ibang mga Diyos. Okay. Pag tinignan natin ito in Book of Genesis chapter 12, wala pong nabanggit doon na si Abraham ay sumamba sa Diyos-Diyosan. But si Lord, binanggit niya kay Joshua. Maaaring hindi alam ni Joshua to, but kinausap siya ng Panginoon. Kasi sabi rito, ganito ang sabi ng Panginoon. Pinasasabi ni Lord ito sa buong bayan. So si Lord, ang nakakaalam. Even sa Book of Genesis 11:27, nakalagay doon si Terah, ang tatay ni Abraham, tsaka ni Nahor. Hindi ko matandaan kung sino pa isang kapatid. Pero yung isang kapatid po ay, I think, si Nahor ang unang namatay kaysa kay Terah, nakalagay din po doon. Ilan ba magkakapatid sila, Abraham? Tingnan ko lang po, no? Ito po. Ito, mga lahi ni Terah, naging anak ni Terah sina Abram pa ho siya, Nahor, and Haran. Okay, ang si Nahor pa lang unang namatay kaysa kay tingnan natin na unang namatay si Haran. Okay, namatay si Haran kaysa kay Terah, hindi ba nauna. So, tatlo magkakapatid ito, si Abraham, si Nahor, tsaka si nakalimutan ko. Bilis ko makalimot. Babasa ko lang. Si Haran. Okay. Anyway, sige po. Tuloy lang natin. Okay. So dito, meron pong sinasabi ang Panginoon. Okay. Ito raw po yon. Bago pa si Abraham, tinawag ng Panginoon, ang kanyang mga lahi pala ay sumasamba na sa Diyos, Diyosan. Ibang Diyos. Unang-una, pwedeng hindi nila makilala pa ang Diyos kasi I think 7 generation mula kay Noah, kung di ako nagkakamali, papunta kay Abraham. Paki-check na lang po. Now, si Noah ay nag-offer nung pagkatapos ng flood, great flood, nag-offer siya ng sa Panginoon. So, hindi na babanggit yung kung nakikilala ng mga tao noon, ang Panginoon, ang Diyos. And then, after nung flood noon, mga kapatid, and then, dito, napili si Abraham sa magkakapatid, in other term, kung tawagin nila, ay nag-i-invest si Lord sa lahi na manggagaling kay Abraham in chapter 12 ng Genesis. So, inalis po siya, naninirahan ng unang panahon sa kabila ng ilog. Pero si Nahor at ang tatay niya ay naglilingkod sa ibang Diyos. Amen. Ayun. Hello. Excuse me. Now, verse 3, tingnan natin kinuha ko, sabi dito, sabi ng Panginoon kay Joshua, kinuha ko ang inyong amang si Abraham. So, ang message na to galing sa Diyos, sinabi lang kay Joshua. So, ito yung kinukwento ni Joshua. Kinuha ko ang inyong ama si Abraham, sabi ni Lord, mula sa kabila ng ilog at pinatnubayan ko siya sa buong lupain ng Kanaan. At pinarami ko ang kanyang binhi at ibinigay ko sa kanya si Isaac. So, sunod-sunod po ito, naka-chronological order po ito na makikita natin hanggang verse 13. Yung mga pangyayari, parang summary po ito ng Panginoon. Okay? So, tingnan natin, ano ibig sabihin ng kinuha ko ang inyong amang si Abraham mula sa kabila ng ilog. So, in New King James and NIV, I think, nakalagay doon, then I took your father Abraham from the other side of the river. So, in short, in the word, I took Abraham, sabihin, kinuha niya si Abraham
So, I took Abraham, the sentence, original Hebrew verb used is, gusto ko lang tignan yung kung paano ito naiintindihan at sinasabi ng mga Hebrew, like Abraham o ni Lord sa panahon na yon. In Hebrew verb, use is lokak, L-A-Q-A-C-H, lokak. Yun ang ibig sabihin sa Hebrew, which translate to I took, yung kinuha, or I grasp, na kung tawagin parang hinawakan, or I fetch. So, isa kahulugan niya. Mamaya, verse 6, verse 8, yun at yun ang mga magagamit dito. Pag tinignan natin ito in Hebrew term, on Hebrew meaning. Kasi English lang kasi talaga to. Anyway, Tagalog tayo, but in English, I took, ibig sabihin, may malalim na kahulugan po yun sa Hebrew. Nang ibig sabihin ay lokak. Now, ang ibig sabihin ng lokak is also I took, I grasp, and I fetch. Kinuha, hinawakan, at sinundo. Basahin na lang po ninyo lokak, L-A-Q-A-C-H, from Strong's Concordance, number H3947. Now, ano ho bang ibig sabihin? Ibig sabihin, lokak, or I took Abraham, expresses God's sovereign grace. So, meron pong tatlo na gusto ko lang pong i-share sa inyo to para makita natin kung ano yung gustong ipahayag ni Joshua sa mga anak ni Israel o anak ni Abraham. So we have three deeper Hebraic insights meaning behind this praise. So may three reasons po dito. Ito yung intention ni Joshua na gusto niyang ipahayag kung bakit niya sinasabi itong verse 2 and then yung verse 3 na kinuha niya si Abraham mula doon sa lugar na kung saan andun yung tatay niya, yung poder ng tatay niya, yung authority ng tatay niya, inalis po siya doon kasi sila'y sumasamba sa Diyos-Diyosan. So, ipa-flash ko lang to mga kapatid. So, tatlo po ito. Number 1 is sovereign grace. So, sana nababasa niyo po. Sovereign grace, number 1. Asan? Number 2 yan. Sovereign grace, first to Abraham and later to all Israelites. Ano ibig sabihin to? The root lokak indicates a decisive, unearned action taken by God. God didn't wait for Abraham to find him. Ayan. God actively reached out, grabbed hold of him, and pulled him out of obscurity. So yung inalis sa kalabuan ng pananampalataya ng mga pamilya niya. Maliwanag ba diyan, Brother Edgar? Sa cellphone. Okay? So, inalis. Pinulled out siya dahil galing sa lugar na iba-iba ang pananampalataya. Kaiba ang pananampalataya. Okay? So, okay lang. Babanggitin ko na lang. Okay. Number 2. So, ito yung deeper Hebraic insights na meron siyang kahulugan doon sa sinasabi na the Lord took Abraham. Number 2, rescue from idolatry. Rescue from idolatry. The preceding verse notes that Abraham's family served other gods in Babylon. In this context, took implies a radical rescue. God sovereignly plucked Abraham out of spiritually dead pagan environment and separated him for a holy purposes. So, rescue from idolatry. Number 3, so number 1 is sovereign grace. Number 2, rescue from idolatry. And number 3, third reason is divine transformation. Okay. Divine transformation. In Jewish tradition, this word conveys more than a geographical move. It refers to conversion,
It refers to conversion. God took Abraham by breathing His grace into him, transforming him from an idolater into the pioneer of monotheism. Monotheism, belief, ibig sabihin ng monotheism, belief in one God. Kasi tawag dito, in Shema commandments, nakalagay doon sa verse 4, Hear, O Israel, that there is only one God. Kasi in Old Testament, di pa naman nakikilala po ang iba. Kasi nga marami pong mga Diyos-Diyosan, iba't iba. But sinasabi ni Lord, kukunin niya si Abraham para ipahayag at matransform si Abraham yung kanyang mind, yung kanyang heart, na maniwala na there is only one God. Okay? So, thank you, Sister Sally. So, kung maalala po ninyo ulit, so tatlo po yan, sovereign grace, rescue from idolatry, and divine transformation. Okay. Now, back in verse 3, ano pa ang sinasabi dito? Kinuha ko ang inyong amang si Abraham mula sa kabila ng ilog. Pinatnubayan ko siya sa buong lupain ng Kanaan at pinarami ko kanyang binhi at ibinigay sa kanya si Isaac. So alam natin, si Isaac ay naging anak ni Abraham. Okay, verse 4, ano pa yung mga susunod na summary ng Lord na sinasabi kay Joshua para sa mga Israelita? Verse 4, kay Isaac ay ibinigay ko sina Jacob at Iso, yung kambal. At ibinigay ko kay Iso ang bundok ng Seir upang angkinin. At si Jacob at ang kanyang mga anak ay lumusong sa Ehipto. Okay. So alam natin 'yon dahil nagkaroon ng famine sa Kanaan. So yung mga anak ni Jacob nung malaki na, nagkaroon ng pumunta sila sa Ehipto. Verse 5, sinugo ko si Moses. So summary po ito. Kung i-detail po talaga marami, pero yun ang parang sinama rin ni Lord para i-share ni Joshua sa mga Israelita. Sinugo ko si Moses at Aaron at sinalot ko ang Ehipto sa pamamagitan ng aking ginawa sa gitna niyon at pagkatapos ay inilabas ko kayo. So ito, medyo nakakaintindi na sila rito dahil ang iba dito, nakita si Moses, nakita si Aaron. Pero siguro yung iba na pinanganak na sa wilderness, ang nakakita kay Moses, yung 19 years old and below, and the rest ay pinanganak sa wilderness. Dahil yung 20 years old and above, ay karamihan doon ay namatay. Only Joshua and Caleb lang nabuhay. So ngayon, nakaka-relate na siguro sila rito, si Moses at si Aaron ay binabanggit na. So, inalabas sila doon sa pagkakaalipin. Kaya mamaya, may babanggitin din, Diyos-Diyosan din ng Egypt. Gustong ipahayag ni, yung ginawa ni Lord kung bakit inalis si Abraham sa poder ni Terah. Dahil nga meron siyang ibang Diyos. Verse 7, tama ba ako? 6, sorry. At inalabas ko ang inyong mga ninuno sa Ehipto at kayo dumating sa dagat. Hinabol ng mga karwahe at ng mga kabayo ng Egyptio ang inyong mga pinuno hanggang sa dagat na pula. Okay. So dito verse 6 nakalagay dito, I brought you out from Egypt. The word brought, mga kapatid, I brought, ibig sabihin pareho po yan ng kahulugan din ng tawag dito ng I took and I grass and o kaya yung tinatawag na I fetch. Iisang kahulugan, lokak pa rin po siya na Hebrew word na may kahulugan sa may meaning. Now, verse 7, at nang sila'y tumangi sa Panginoon, nilagyan niya ng kadiliman ang pagitan ninyo at ang mga Egyptio at itinabon ang dagat sa kanila at tinakpan sila. Nakita ng inyong mga mata kung ano ang aking ginawa sa Ehipto at kayo nanirahan sa ilang ng matagal na panahon. Okay. So dito, dahil ang Diyos ang nagsasabi kay Joshua, sinabi ni Lord, nakita ng inyong mga mata kung ano ang aking ginawa. Ito po, nung tumatangis na sila, nag-iiyakan na po sila Dead end na po
yung nilabas ni Moses ang mga Israelita, wala na pong dadaanan, dagat na po. So sabi ni Moses, tutulungan tayo ng Panginoon, wag lang kayong maingay, manahimik kayo. So si Moses tinasya tayong tungkod doon at then nahati po yung dagat. So tumawid sila at ang mga humahabol ay tinabunan ng tubig dagat. Okay? And then nakatira sila pagtawid ng Jordan, Red Sea ata yun, pagtawid doon hanggang sa makarating sila sa wilderness, doon na nagsimula yung 40 years of uh, wandering sa wilderness. Kaya sabi dito, no, nanirahan sila sa ilang na matagal na panahon. Verse 8, tuloy ko lang po, no. By the way, pakibasa na lang po niyo yan, no, sa Exodus 14, verse 1 to 31. Lahat naman yan, na dinaanan natin, may biblical support po yan. Verse 8, pagkatapos idinala ko kayo sa lupain ng mga Amoreo na naninirahan sa kabila ng Jordan, at sila'y nakipaglaban sa inyo, binigay ko sila sa inyong kamay at inyong inangkin ang kanilang lupain at nilipol ko sila sa harapan ninyo. Again, verse 8, nakalagay dito, pagkatapos dinala ko kayo sa lupain ng mga Amoreo, and I brought you into the land. So, itong I brought you, twice binanggit in English, dun sa verse 6, ganun din, I brought you out from Egypt. And then the word, I took Abraham, yung isang kahulugan po talaga nun, doon sa Hebrew word na lokak, na makikita ninyo kung paano ini-emphasize ni Lord yung tatlong bagay na yon na inano ko kayo na sovereign grace, idolatry, and then transformation, divine transformation. And then, verse 9, tuloy ko lang, na magkagayo tumindig si Balak, na anak ni Sipor, na hari ng Moab, at nilabanan ang Israel. At siya ay nagsugo at inayayahan si Balaam na anak ni Beor upang sumpain kayo. So, si Balak naman, mababasa natin yan in Book of Numbers 22 hanggang chapter 23. Actually, hanggang chapter 23 po yan. Si Balak and then dito naman sa verse 10, si Balaam, ngunit hindi ko pinakinggan si Balaam. Kaya binasbasan niya kayo. Gayon ko kayo iniligtas sa kanyang kamay. Okay. So, andito yung pinakikita ng Lord na niligtas ko kayo sa kanyang mga kamay. Kay Balak kasi sumpain ni Balaam, pero hindi pa siya sinumpa. Kahit po si Balaam ay isang false prophet, kasi I think taga Moab siya, o Amorites din po siya, hindi po siya Israelita, kaya masasabing false prophet. And yet, ng mga panahon na yon, ginamit siya ng Panginoon na wag sumpain ng Israelita. Bagamat siya ay kalaban pa rin ng mga Israelita. Napatay po yan si Balaam. Verse 11, tuloy ko lang po, nang kayo'y tumawid sa Jordan at dumating sa Jericho, ang mga tao sa Jericho ay nakipaglaban sa inyo. Gayun din ang mga Amoreo, Pereseo, Cananeo, Heteo, Gergeseo, Hebeo, at mga Jebuseo. At ibinigay ko sila sa inyong mga kamay. So, mga kapatid, sa Jericho, mga kapatid, yun ang unang bayang sinakop nila. Takot po yung mga taga-Jericho, nakasarado yung gate nila, matataas ang wall nila. So, hindi po sila, ang mga Israelita, hindi po talaga nakakalaban outside the gate. Pero nung sila po ay nakapasok dahil 7 days po, pinabagsak ni Lord yung walls, yung perimeter fence na napakatibay, and then saka sila nakapasok at nakubkob nila yung Jericho. And then, mga kapatid, after nun, Jericho, andun pa rin yung ibang bayan na mayroong mga lahing Amoreo, Pereseo, Cananeo, Heteo, Gergeseo, mga kalaban pa rin. So, 31 kings po yan na patay ni Joshua. Pero syempre po, marami pong ginawa dyan ng Panginoon. Basahin lang po ng Joshua chapter 12. Sabi dito, binigay ko sila sa inyong kamay. So, ibig sabihin, may mga kamay po ang mga Israeli nang ginamit para patayin, but the rest talaga, ang Lord pa rin ang
kumikilos. Verse 12, sinugo ko ang malalaking putakti sa unahan ninyo, na sa harapan ninyo ay itinaboy ang dalawang hari ng mga Amoreo. Iyon ay hindi sa pamamagitan ng inyong tabak, ni ng inyong pana. So dito po mga kapatid, yung putakti, hornets kung tawagin, ay tumulong ang Panginoon. Although ito ay pangako ng Lord in Exodus 23:28 and Deuteronomy 7:20 na kapag may kalaban, nagpapadala ang Panginoon ng ganitong mga insekto para pumuksa. Yung sinasabi dito, yung mga dalawang hari ng Amoreo ay si King Og at si Sihon. Mga kapatid, in Book of Numbers 21:21 to 35, itong dalawang hari na ito, ang pumatay dito ay tabak. Pero the rest, ang pumatay po ay ang Diyos. Kasi po, nagpadala po ng putakti ang Panginoon. So, maraming mga bagay na tumulong ang Panginoon. And then, verse 13, at aking binigyan kayo ng lupain. Ito na nga po, after nung lahat ng labanan, after ni Og tsaka ni Sihon, yung lugar na yon ibinigay na yon. Unang-una, ang nakinabang noon, ang kumuha ng family o lahi ni Ruben, lahi ni Gad, tsaka half ni Manases. Nakuha nila yung lugar na ito ng mga Amoreo. Ito po yung sa Transjordan. At aking binigyan kayo ng lupain na hindi ninyo pinagpaguran at ng mga lungsod na hindi ninyo itinayo. At ang mga iyon ay inyong tinahanan. Kayo kumakain ng bunga ng mga ubasan at olibo na hindi ninyo itinanim. So sinasabi ng Panginoon sa mga Israelita, kung isasama rin natin ito, yung pangako ng Diyos, no, sa kay Abraham ay natupad. Lahat po ito ay blessing. Yung freedom from Egypt natupad. Pangako kay Abraham natupad. God defend the Israelites against their enemies, natupad. Protection from their enemies. Reclaiming the promised land. Ano pa? Even yung mga pananim daw. Kasi po may mga lugar po na sinunog ang mga Israelita. Utos ng Panginoon sinunog. But the rest, na hindi sinunog, yun ay minana nila. Sabi nga dito sa verse 30, no? At aking ibinigyan kayo ng lupain na hindi ninyo pinagpaguran. Yung lupain na Kanaan. At ng mga lungsod na hindi niyo itinayo. At ang mga iyon ay tinahanan. Ibig sabihin, may mga bahay po na minana. Yung mga Israelita, yung mga bahay na hindi po sinunog yung cities. Meron po sinunog eh. Kayo'y kumakain ng bunga ng mga ubasan at olibo na hindi ninyo itinanim. So lahat ito, sa verse 13, lahat po ito ay wala pong malaking ginawa ang mga Israelita. Lahat po ito ay gawa ng Diyos. And inside the promised land, the Lord provides shelter, water, food, which they did not plant. So everything is done by the Lord according to His promise. Kaya nga sabi sa Joshua 21:45, basahin lang natin to. Wala ni isa sa lahat ng mabubuting pangako na ginawa ng Panginoon sa bayanan ng Israel ang hindi natupad. Lahat ay nangyari. Lahat po ay nangyari. Now, itong verse 14, kaya ito yung utos na ni-quotes lang ni Joshua, galing din kay Lord ito, na binanggit ni Moses. Sabi po dito, at aking binigyan kayo ng lupain, verse 40, sorry. Ngayon at matakot kayo sa Panginoon at paglingkuran ninyo siya sa katapatan at sa katotohanan. Alisin ninyo ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa kabila ng ilog at sa Ehipto. At inyong paglingkuran ang Panginoon. Sa kabila ng ilog, yung mga Diyos-Diyosan po nung tatay niya. Maaring kumalat pa rin ho ito na maaring yung iba dito napunta dito sa mga Jebuseo, Ageriseo, kasi kalat po nga yung mga Diyos-Diyosan na napakarami.
At hindi lang po yon at pati yung Diyos-Diyosan ng Ehipto. Actually, ang Ehipto, sa aking pagkakaunawa, siya ang pinaka-center of, nung panahon noon, yung pinaka-sentro ng paggawa ng Diyos-Diyosan. Ang Egypt. Marami pong Diyos-Diyosan ng Egypt. Sabi po dito, at inyong paglingkuran ang Panginoon. Ngayon, matakot kayo sa Panginoon. Paano ba matatakot dapat ang mga Israelita? Fear of the Lord o fear the Lord. Paano ba matatakot? Alisin ang mga Diyos-Diyosan na pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno sa kabila ng ilog at Ehipto. So, alisin daw po mga kapatid. And then, pag inalis po yon at ang ikalawa po na sinasabi rito, at paglingkuran ninyo siya, ang Panginoon Diyos, sa tapat o katapatan at sa katotohanan. So, sinasabi po dito, serve Him in sincerity and in truth. So, kailangan, ang paglingkuran lang nila ay yung Diyos ni Abraham. Kaya nga, itinukunik ni Lord, yung Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. Actually, yun po yung madalas binabanggit ng mga Israelita. We worship the Lord God, God of Abraham, Moses, Jacob, and Isaac. Kasi marami pong Diyos eh. Kasi binabanggit po doon, Diyos ng mga Jebuseo, God of Canaan, God of Amorites, God of Perizzites. Meron pong ganun titulo eh. God of Egypt. Kaya ngayon, how do you know kung alin ang tunay na Diyos ang binabanggit, ang pantapat po nila ay God of Abraham, God of Isaac. Kapag binabanggit na po yung mga names na yon, naiintindihan na po nila na, hindi to Diyos-Diyosan. This is the true God. And even in New Testament, mga kapatid, marami pong names. Kaya si Jesus, para makilala, who is Jesus? Jesus of Nazareth. May Jesus of, actually, I think, yung Jesus niya na Barnabas, mayroon din yata, o Barabas. Maraming Jesus, maraming Peter, maraming Simon, maraming John. Kaya minsan pinapangalanan na binabanggit yung lugar kung taga saan. So, ganun din yung Diyos. Kaninong Diyos yan? Diyos ng mga Jericho. Diyos ng mga Jebuseo yan. So, may specific na tribes. At alam nila kung sino yung Diyos-Diyosan na yon. Okay. So, ganun din kay Lord. Binabanggit yung God of Abraham para ma-distinguish kung sino. Kaya sabi dito ni Joshua, ngayon paglingkuran ninyo siya sa katapatan at katotohanan. Alisin ninyo yung Diyos na nakita ninyo o naintindihan nyo, nakilala ng mga ninuno ninyo at yung Diyos ng Ehipto. By the way, ang kausap po ni Joshua ay yung 19 years old and below na lumabas sa Egypt. Wala na po yung matitigas ng ulo talaga rito. Kaya medyo, yung iba naman sinilang na rito sa wilderness. Kaya medyo, yung heart nito ay parang madali na maniwala. Madali na silang matuto at maintindihan ang sinasabi ni Joshua. Verse 15, okay. Ito po yung famous verse dito sa chapter 24. Ngayon, kung ayaw ninyong maglingkod, ako po, sabi rito, sa Panginoon ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa kabila ng ilog, o River of Euphrates, o Euphrates, o ang mga Diyos ng mga Amoreo na ang lupain nila ay inyong tinitirhan. Ngunit sa ganang akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Okay. So dito mga kapatid, no, kung ang story or kaya actually ang sinasabi lang ng Lord hanggang verse 13. So verse 14, 15, ito na po yung boses ni Joshua. And then verse 16 and the rest alternate boses na ng mga Israelita. So ngayon, kung hihinto po, halimbawa lang, kung hihinto po tayo o
O kaya si Joshua, hihinto po siya sa kanyang kwento dito sa chapter 24, kung hihinto po siya sa chapter 15 at wala na, ibang book na sa mga susunod, ito po ay napaka delikadong statement kung tutusin. Very dangerous statement. Bakit po? Kasi po, nagkaroon siya ng choices. Parang binigyan niya ng option ang mga Israelita. Which is maliwanag naman na sinasabi sa verse 14, ngayon nga'y matakot kayo sa Panginoon at paglingkuran niyo siya sa katapatan at sa katotohanan. Alisin ninyo ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga pinuno sa kabila ng ilog ng Egypto at inyong paglingkuran ng Panginoon. Verse 14 lang yun. And then verse 15, biglang, kung ayaw ninyo, biglang nagkaroon ng choices. Binigyan ng option ni Joshua. Kaya nga sabi ko, medyo delikado po ito. Kung dito po siya nagtatapos, kasi po, hindi naman siya dito nagtatapos. Ano ho ba ibig sabihin ng praise na to, itong verse 15? Because the praise is something like a choices. Pinapipili ang Israel kung sino ang sasambahin. While si Lord is very strict na dapat walang ibang Diyos liban sa Kanya. First and second commandment, binanggit po sa Exodus 20 verse 1 to 5, walang ibang Diyos liban sa akin, at huwag kayong sasamba sa ibang Diyos, huwag kayong magagawa ng Diyos-Diyosan o magkakaroon man ito, huwag niyo siyang luluhuran. So, very strict yung words, yung commandments ng Panginoon Diyos. Galing na yun sa Diyos. But this, verse 15, biglang nagkaroon ng, hindi naman multiple choices to, kundi dalawa lang ang pinagpilian. Piliin ninyo sa araw kung sino ang inyong paglilingkuran. Bakit parang ganon? But in other view, tingnan natin, no? Tingnan natin kung bakit ko sinabi to. In other view, something like nung paglilingkuran mo ang Diyos-Diyosan ng tatay ni Abraham o ang Diyos na nakikilala ni Abraham. So parang sinimulan niya kasi sa verse 2 eh. Inalis si Abraham doon sa poder ng tatay na si Terah because si Terah naglilingkod sa ibang Diyos. Inalis siya doon para yung three reasons, yung Hebraic insight na binanggit ko kanina, ay mangyari kay Abraham. Makilala si Abraham, magkaroon ng transformation si Abraham, at maalis siya sa mga pagsamba sa mga idols. So dito po, sa Joshua 24, Joshua uses both, verse 15, Joshua uses both the famous phrase, choose for yourself this day whom you will serve. In New King James Version. So, pinapipili. Yun yung una, no? Ngayon, kung ayaw ninyo maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw ito kung sino ang inyong paglilingkuran. So, ginamit niya ito pareho. Choose for yourselves this day whom you will serve. Sabi nga sa New King James. To present a genuine choice, which is immediately followed by a firm, ito po, rhetorical language and personal declaration of faith. Ito yung declaration ng faith naman ni Joshua. But as for me and my household, we will serve the Lord. So dalawa po yon. Yung letter A, piliin ninyo kung sino yung paglilingkuran ninyo, yung Diyos ba ng tatay ni Abraham, sa kabilang o yung Amorites, na tinitirhan nyo ngayon, ang daming Diyos-Diyosan. Dahil po, ang Israel, kahit po nakubkob nila yung lugar, naiwan po yung Diyos-Diyosan doon. Kasi nga, napatay na po yung mga taong sumasamba roon. At yung iba naman ay, kakaunti lang naman yung sinulog na cities. Pero, ang natitira ay Diyos-Diyosan at yung mga bahay. Kasi nasabi ni Joshua, mayroong pang Diyos-Diyosan na titira doon. Na sinasabi ni Joshua na itong mga Diyos-Diyosan na ito, parang Diyos-Diyosan niya ng ninuno nila, ng pinakalolo nila, yung tatay ni Abraham. So this question is a rhetorical language or something like question.
And then, biglang nagkaroon ng personal declaration of faith si Joshua. But as for me and my household, we will serve the Lord. Una, the choices, options, presented. Kung pipiliin nila ang Diyos-Diyosan, may sinabi na si Joshua sa verse 2 and 3. Maliwanag na po. Bago po pinapipili ni Joshua, maliwanag na po yung mga sinasabi nila ni Joshua dito. Galing sa Panginoon yon na sa verse 2 and 3, makikita natin yung Diyos-Diyosan. Inalis po si Abraham doon. And then, hindi lang po yon, even yung mga Amorites, Perizzites, Cananeo, Heteo, tinalo po yan ng mga Israelita na ang Diyos ay Diyos ni Abraham. So, ang mga iba dito, yung mga kalaban, yung mga Amorites, lahat ng mga taong sumasamba sa Diyos-Diyosan, ay ipinatay sila ng mga Israelita na ang kinikilalang Diyos ay ang Diyos ni Abraham. Kung titignan natin, kung sino ba yung Diyos na kayang silang ipagtanggol sa labanan, sino ba yung Diyos na kaya silang i-provide ng pagkain, lupain, sino ba yung Diyos na kaya silang tulungan sa labanan, nakikipaglaban, nakikipaggera, at tinalo po yung mga ibang lahi na sumasamba sa ibang Diyos-Diyosan, sinasabi ni sinasabi ni Joshua ngayon, sino ang pipiliin nyo? Ngayon, kung talaga matigas siguro ulo nila, sige, pumili kayo ng gusto ninyo. But this praise is a rhetorical language. Ano po ba ibig sabihin nito? No? Mamaya titignan natin. No? So, ito yung muna yung choices. Ito yung choices nila. So, sinasabi nga ni Joshua na yung Amoreo, namatay naman yun. Yung Diyos nila, naipagtanggol ba sila? Hindi. Sino nagtagumpay? Parang sinasabing ganon, ang Diyos na sinasamba ninyo, ang Diyos ni Abraham, na inalis siya sa poder ng tatay niya, inalis siya para magkaroon siya ng divine transformation, at para maipakita ni Lord yung kanyang sovereign grace. So, hindi nanalo, sa madaling salita, ng labanan ang lahat ng mga binabanggit dito na pinapipili pa sila. And then number 2, yun yung choices, no? Number 2, yung rhetorical language, yung praise and declaration of faith ni Joshua. But as for me in my house, we will serve the Lord. Ano ibig sabihin ng rhetorical praise? Ano po ba ibig sabihin nun? Why rhetorical praise? Means refers to the persuasive, expressive, or dramatic intent behind language rather than a strictly literal one. It is used to make a point, create an emotional impact, or persuade an audience rather than to simply share information. So, ito yung style na ginawa ni Joshua. Rhetoric praise and declaration of faith. Ito yung parang parang kinokonsensya mo yung kausap mo. Sa kabila ng lahat na pinasasabi ng Panginoon, lahat ng tagumpay, iniligtas sila sa Egypt, itinawid sila, hinati ang dagat. Nakita ninyo ito, sabi ni Joshua. Sa verse 6 yata yun, nakita ng inyong mga mata, no, sa inyo, ginawa ng Diyos. Yung Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac. Tapos biglang magtatanong si Joshua, ngayon, sino gusto yung piliin? So dito, mga kapatid, para bang ako, halimbawa, para bang, kumbaga sa produkto, itong produktong ito, talagang subok ko na. Kasi si Joshua, hindi pa buhay ang iba dito sa panahon pa ni Moses na kasalukuyang buhay pa yung mga na original na lumabas sa Egypt, yung mga matatanda. Andun na si Joshua, nakita na ni Joshua yung yung ano ng Panginoon, yung kilos ng Lord. Sa lahat ng ito, nabubuhay dito sa panahong ito, si Joshua ang pinakamatanda sa nabubuhay na ito, mas matanda pa siya kay Caleb, siya ang pinakamatanda na nakaranas ng pagkilos ng kamay ng Diyos.
Yung iba dito, hindi na inabot yung nahati ang dagat. The rest, yung 19 years old and below, nakita nila, pero the rest, pinanganak na sa wilderness, hindi. Pero ibig ko lang sabihin, even in hindi pa sila nakakalabas ng Egypt, ando na si Joshua. And then makikita natin na si Joshua ang pinakamaraming karanasan sa nakita niya sa ginawa ng Diyos nung si Moses pang naglilid hanggang matapos na po ang lahat, makuha na po yung lupain. Si Joshua ang pinakamaraming experiences sa buhay na ito. Tapos bigla niyang kabanggitin, kayo ang gusto niyang piliin. Pero para sa akin, sabi niya, ako at ang sambayanan ko, maglilingkod kami sa Panginoon. So kung titingin tayo sa mga tao na masasabi natin veterano, matanda na, marami ng karanasan yan. Napakabait na tao, mabuting tao. Pag tumingin tayo talaga sa isang taong expert na sa kahusayan niya when it comes ability, experiences sa work, lahat. Siyempre, titingin tayo sa mga taong bihasa na, marami ng karanasan. Marami nang na-witness na mga bagay, lalo na si Joshua, dami. Si Moses, hanggang doon na lang siya. But si Joshua, nagpatuloy siya sa promised land. Mas maraming pang karanasan si Joshua kaysa kay Moses. Kasi dito, nagpatuloy si Joshua. Ngayon, mga kapatid, para bang ako pa tatanungin mo, magaling ito, o kaya itong produktong to, sanay na ako, tested ko na. Kayo, anong gusto niyong piliin? So parang ganun lang, something question na parang rhetorical question or language, which is ang tao ay pwedeng mag-isip, but ang point lang dito is para magkaroon ng impact sa mga Israelita ang gustong sabihin ni Joshua. So ano ang naging impact? Ito kasi parang mag-ano siya parang persuade si Joshua na yung emotional impact niya sa kanyang sarili, gusto niyang ma-express yung kanyang sarili para magkaroon ng ganun din ang emotional impact ng mga tao. So ano ang naging response ng mga tao? Verse 16, ito po. At ang taong bayan ay sumagot, malayo nawa sa amin na aming pabayaan ng Panginoon upang maglingkod sa ibang mga Diyos. So, ibig sabihin, andun yung impact ng kanya sinabi. Andun yung parang nag-trigger sa mga mananampalataya kasi sinimulan yung kinuwento ng Lord yung mga nangyari and then biglang sasabihin niya, kayo bahala, parang ganon, ako, dito ako. So, syempre, yung iba naman na nakaranas ng ginawa ng Lord, ang laki ng impact nito sa kanila. Malayo nawa sa amin. Malayo nawa sa amin na aming pabayaan ng Panginoon upang maglingkod sa ibang mga Diyos. Ano pa? Verse 17. Sapagkat ang Panginoon namin Diyos ang nagdala sa atin at sa ating mga ninuno mula sa lupain ng Ehipto, papalabas sa bahay ng pagkaalipin. Yun po yung binabanggit ko kanina, no? Yung second part nung yung sinasabing yung ginawa ni Lord kay Abraham. Ano ba yung ginawa ni Lord kay Abraham? Yung una doon, ay yung pangalawa, yung rescue from idolatry. So nirescue si Abraham, so nirescue rin po sila sa pagkakaalipin sa Egypt. Kaya nga actually ang mga Israelita po, isa po sila sa marunong gumawa ng rebulto. Kaya nga sabi sa utos ng Panginoon sa Exodus 20, huwag kayong gagawa. Kaya nga doon sa Exodus 32, gumawa sila ng gold calf, marunong gumawa. Ilang araw lang si Moses sa Mount Sinai, 40 days, 40 nights. Ganong kabilis magawa yung gold calf. Marunong sila. At perhaps silang gumagawa ng Diyos-Diyosan sa Egypt. Kaya nga, ito nga, naging alipin sila, hindi lang sila sumasamba sa Egypt, kundi maaring sila ay nagiging kasangkapan sa pagsamba. Maaring hindi nalang nakikilala ang Diyos ni Abraham kasi 400 years sila doon eh. Anyway, tuloy ko lang. Sapagkat
ulitin ko verse 17. Sapagkat ang Panginoon ng ating Diyos ang nagdala sa atin sa mga ating mga ninuno mula sa lupain na ito, papalabas sa bahay ng pagkaalipin. At siyang gumawa ng mga dakilang tandang iyon sa ating paningin. At iningatan tayo sa lahat ng daan na ating pinuntahan at sa gitna ng lahat ng mga bayan na ating dinaanan. So, ito'y parang ano to testimony ng community ng Israelita. Verse 18, itinaboy ng Panginoon sa harapan natin ang lahat ng mga bayan, ang mga Amoreo na ninirahan sa lupain dahil dito kami ay maglilingkod din sa Panginoon sapagkat siya ay ating Diyos. So dahil sa sinabi ni Joshua sa verse 15, parang tumaas yung spirito ng tapang at ng declaration ng faith din ng mga Israelita because ang leader nila na si Joshua, siyang unang nag-declare ng faith kay Lord and then sumunod na po itong mga Israelita. Kaya kapag ang leader po ay good leader, magkakaroon siya ng good followers. So nag-declare din sila ng faith, sabi dito, no? At dahil dito kami maglilingkod din sa Panginoon sapagkat siya ay ating Diyos. So nag-declare din sila ng kanilang pananampalataya. Verse 19 and 20, meron lang warning si Joshua. Ano po ito? Subalit, sinabi ni Josue sa bayan, kayo'y hindi makapaglilingkod sa Panginoon sapagkat siya'y isang banal na Diyos. Siya'y Diyos na mapanibughuin. Hindi niya ipatatawad ang inyong pagsuway ni ang inyong mga kasalanan. So, meron pang siyang second, parang warning. O kaya, parang sinasabing, parang idea or tinatawag na pag kayo tumalikod, anyway, verse 20, basahin ko lang. Kapag inyong talalikuran ng Panginoon at naglingkod sa ibang mga Diyos, siya ay hihiwalay at kayo ay sasaktan at lilipulin. Pagkatapos na kanyang gawan kayo ng kabuti. After ng lahat ng kabutihang ito, sinasabi ni Joshua, kala ninyo, consistent ang Lord. Once na tumalikod kayo, after these good things na ginawa niya sa inyo, after nun, pwede kayong lipulin, saktan, or mapatay. Kung tatalikod kayo sa Kanya, at syempre, ang ibig sabihin ng pag tumalikod ka sa Diyos, sumamba ka naman sa ibang Diyos. So, yung consequences ng pagtalikod sa Diyos ay merong masamang pwedeng mangyari. Yung mapanibuguin, binanggit ng Lord yan, kasama niya sa Ten Commandments, sa details ng Ten Commandments. Sa Exodus chapter 20, verse 1 to 5, nakalagay doon yung ako'y mapanibughuin. Tingnan ko lang po anong part. Kasi nga, huwag kayong gagawa ng Diyos-Diyosan. Verse 5, huwag mo silang yuyukuran, paglilingkuran man sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin. Exodus 20, verse 5. Yung details na yan, ikalawang utos po yan. Detalye ng ikalawang utos ng Panginoon. So yun, yung consequences binabanggit ni Joshua kapag tumalikod sila. Verse 21, ano ang response nila? At sinabi ng bayan kay Josue, hindi, kundi kami ay maglilingkod sa Panginoon. So tinitindigan nila, dinideclare nila yung kanilang faith. Verse 22, at sinabi ni Josue sa bayan, kayo mga saksi laban sa inyong sarili na inyong pinili ang Panginoon upang paglingkuran siya. At sinabi nila, kami ay mga saksi. So parang, magkakaroon ng covenant, magkakaroon ng declaration of faith and then covenant. So saksi kayo parang sinasabi ni Joshua. Verse 23, sinabi niya, kung gayon ay alisin ninyo ang ibang mga Diyos na nasa gitna ninyo at ilapit ninyo ang inyong puso sa Panginoon na Diyos ng Israel. Tulad na sinabi ko po mga kapatid, nung napatay nila po yung mga tao, mga karamihan doon, at yung 31 kings, nakubkub po nila yon, naiwan po yung Diyos-Diyosa nila. So marami pong lugar, andun yung lahi-lahi na Amorites, Perizzites, Hittites, naiwan po yung mga Diyos-Diyosa nila. Kaya gusto ni Joshua, kung sila'y papasok sa isang covenant, maglilingkod sila sa Panginoon, hindi pa pwedeng naglilingkod sila sa Panginoon at the same time may Diyos-Diyosan sila sa bahay. Hindi pwede yun. Na naglilingkod ka sa Diyos, Diyos ni Abraham, tapos meron kang Diyos-Diyosan, conflict po yun sa Panginoon.
Kaya yun ang gusto sabihin ni Joshua, piliin nyo, basta kami, pipiliin namin ang Diyos namin na paglilingkuran. Kaya sinasabi ni Joshua, kaya meron siyang rhetorical phrase, kasi nga, kailangan mamili sila. And then, sabi nila, kung pipiliin niyo ang Panginoon, kung gayon, alisin niyo ang ibang mga Diyos na nasa gitna ninyo at ilapit ninyo ang inyong puso sa Panginoon na Diyos ng Israel. So ngayon, maliwanag po yun. Utos na po yun ni Joshua. In verse 24, at sinabi ng bayan kay Josue, ang Panginoon nating Diyos ay aming paglilingkuran at ang kanyang tinig ay aming susundin. 25, kaya't nakipagtipan si Josue sa bayan ng araw na iyon at kumuha ng mga tuntunin at batas para sa kanila sa Shechem. Okay. So additional covenant po ito. Hindi po inaalis ni Joshua yung covenant niya kay Abraham, covenant nila kay Abraham, covenant nila kay Moses. So ito po ay additional covenant sa panahon ni Josue para makagawa ng batas upang ang batas na ito at yung mga statute and the law or ordinances, ito po ay batas para sa paglilingkod sa Diyos. Tatalikuran ang Diyos-Diyosan at maglilingkod sa Diyos at ilalapit ang kanilang puso sa Panginoon, ang Diyos ng Israel. So yun yung more or less nilalaman ng batas na iyon. Kaya batas po yung pagsamba sa Diyos. Para sa kanila, batas din po yun. Sa atin kasi pumapasok tayo sa mga churches eh. At sa church kasi, mayroon tinatawag na church government or statement of faith. So, may mga rules na rin ang church. Halimbawa, andun yung baptism, yung faith. So, mayroon tinatawag na para bang something like batas. Hindi naman eksakto na kung paano ka maglilingkod sa Panginoon. Pero sa batas natin, sa lipunan, may freedom po tayo eh. Walang pong specific na batas para pag ang nangyayari kasi kung magulang mo ay, ang relihiyon ay yun, ikaw ay gano'n na rin. So, kung born again, Christian, Jehovah, whatever, Catholic, gano'n lang ang batas. Pero ngayon, ito, batas ito, ng covenant na ito para sa kanilang pananampalataya na bawal silang sumamba sa ibang Diyos. So, hindi lang po ito utos, naging batas po talaga. Dineclare din po. Covenant po, hindi lang batas, kundi covenant. Verse 26, isinulat ni Josue ang mga salitang ito sa aklat ng kautusan ng Diyos at siya'y kumuha ng malaking bato at inilagay sa lilim ng ensina. Ensina is oak tree, kung di ako nagkakamali, na nasa tabi ng santuario ng Panginoon. Mga kapatid, ito po ay sa lugar ng Shechem. More or less 800 years ago, o 7 or 800 years ago, nung si Abraham ay tinawag ng Panginoon in Genesis chapter 12, and then, paglakbay ni Abraham, umalis na po siya, dito po sa Shechem, nung dumating si Abraham, ganito rin ang ginawa niya sa puno ng ensina of More, kung di ako nagkakamali, ay naggawa siya ng altar sa Panginoon. So dito, kaya sa Shechem, marahil, kaya nga tinipon ni Lord sa Shechem, to confirm o kaya para pagtibayin yung ginawa ni Abraham bilang independent Abraham. Now, ito ngayon, yung kanyang descendants, kanyang mga anak, ay manunumpa ulit dito bilang patunay na hindi lang si Abraham, kundi even yung anak ni Abraham, the whole Israelites, na narito na ngayon sa lugar na ito, the same place, the same tree na ginawa ni Joshua naman sa panahon niya ay more or less ginawa na nito ni Abraham. Tingnan natin, Genesis 12, 6-7. Dumaan sa lupain si Abraham hanggang sa lugar ng Shechem, sa puno ng ensina ng More. Same place, same tree. Noon, ang mga Kananeo nasa lupain iyon. So ngayon,
Ang Cananeo is tao, pero ngayon, ang Cananeo naman na tinutukoy dito yung Diyos-Diyosan. Pero meron pa rin mga taong Canaanites na buhay. Nagpakita ang Panginoon, dito this time nagpakita ang Panginoon kay Abraham at sinabi, ibibigay ko ang lupain ito sa iyong lahi. At siya nagtayo roon ng isang dambana sa Panginoon na nagpakita sa kanya. So, after noon, mga kapatid, ito na nga po, pinagtitibay ni Joshua yung ginawa ni Abraham. But this time, ang kausap ni Joshua ay yung buong anak ni Abraham. So, same. Covenant, statutes, ordinances, o ordinance, o kaya law. Pero ginawang law, ginawang covenant. Maliwanag na po. Dati, ang covenant doon is between God and Abraham. Ngayon ay covenant ni Joshua ay buong anak ni Israel. Same place, same tree, same pagsamba sa Diyos. Nasa tabi daw ng santuario ng Panginoon, binabanggit dito, but sa panahon ni Joshua ay nagpakita ang Panginoon sa kanya, sa panahon pala ni Abraham. Na verse 27, sinabi ni Josue sa buong bayan, tingnan ninyo ang batong ito ay magiging saksi laban sa atin. Sama na po siya. Kasama, atin, kung mamatay man siya, yung mga lahi galing sa kanya. Sapagkat narinig nito ang lahat ng mga salita ng Panginoon na kanyang sinalita sa atin. Mabilang Israelita si Joshua. Kaya't ito ay magiging saksi laban sa inyo kapag itinakwil ninyo ang inyong Diyos. So, may covenant, merong stone of memory stone para mag-alala ng kanilang covenant, may statutes, may law. So, ang daming ginawa para lamang mapigilan silang sumamba sa Diyos-Diyosan at magpatuloy silang ilapit ang puso nila sa Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Verse 28, sa gayoy, pinauwi ni Josue ang bayan patungo sa kanilang pamana. Verse 29 to 33, ito na po yung namatay na po si Joshua dito. 29, pagkatapos ng mga bagay na ito, si Josue na anak ni Nun, na lingkod ng Panginoon, ay namatay sa gulang na 110 taon. Si Abraham yata, 120 years. Abraham tuloy. Si Moses yata, 120 years old. Hindi ako sure, Yata. Verse 30, kanilang inilibing siya, tama 120. Kailang inilibing siya sa kanyang sariling pamana sa Timnath Serah, na nasa lupaing maburol ng Ephraim sa hilaga ng bundok ng Gaas. At naglingkod ang Israel sa Panginoon sa lahat ng mga araw ni Josue at sa lahat ng mga araw na matatandang na iwang buhay pagkamatay ni Josue, nakaalam ng lahat ng mga ginawa ng Panginoon para sa Israel. So, yung binanggit ko matatanda kanina, yun yung mga pinuno, judges, ruler, and then elders, officers. Verse 32, ang mga buto ni Josue na dinala ng mga anak ni Israel mula sa Ehipto ay nilibing nila sa Shechem, sa bahagi ng lupaing binili ni Jacob sa mga anak ni Hamor, na ama ni Shechem na sa halagang 100 pirasong salapi, iyon ay naging pamana sa mga anak ni Jose. Namatay si Eleazar na anak ni Aaron, pari din po to, at yan lang inilibing siya sa Gibea, ang bayan ni Pinehas na kanyang anak na ibinigay sa kanya sa lupaing burol ng Ephraim. Okay, so Lord willing, next week, Book of Judges na po tayo. So tapos na po tayo kay Joshua. Now, ano po yung lesson natin dito mga kapatid? So kung titingnan natin, pinagtibay ni Joshua yung covenant ni Lord kay Abraham in Genesis chapter 12. But magkaiba po sila ng pagdating sa faith. Ang pananampalataya ni Abraham, pagbabalikan natin Genesis chapter 12, yung genuinity nito iba. Para sa akin, sa tingin ko lang, wala pa rin idea si Abraham. Wala siyang nakitang proof nung panahon na tinawag siya ng Panginoon. Basta narinig lang siya, inalis siya ng Panginoon kay Terah, umalis siya, sinama niya po si Lot, anak ni Nahor yata, hindi ako sure. Dalawa pa yung kapatid ni Abraham. So walang proof, wala pa nakikita si Joshua, si Abraham,
ang pananampalataya niya is based on naididinig niya sa Panginoon. And he obeyed God according sa instruction ni Lord. Umalis ka dyan at dadaling kita sa lupang pupuntahan mo, which is unknown ang mga oras na yun. Basta mahalaga, umalis muna siya doon. Sama si Sarah na baog po si Sarah. At the age of 75, tinawag na po si Abraham. And then, maraming mga question din si Abraham. Marami siyang suggestion. Si Eliezer na lang ang gawin mong anak ko kasi wala naman akong anak. So, may suggestion din si, na natuloy. Si Sarah, naging asawa ni Abraham, si Hagar, concubine, nagka-problema. So, maraming between the line, 75 years old hanggang 100 years old na fulfill yung pangako. Ang dami pong struggle. But, andun pa rin yung faith ni Abraham. Nung pinanganak si Isaac, nakita niya yung faith niya at nanampalataya talaga rin si Abraham. And then, at the age of 14 or 15 si Isaac, hiningi ni Lord yun para i-offer sa kanya, binigay ni Abraham. Pero bago po siya mamatay, but by the way, 100 years old si Abraham nung pinanganak si Isaac. Pero bago niya patayin si Isaac para i-offer, kinausap siya ng Panginoon. Doon po napatunayan ng Diyos yung faith ni Abraham. Yun yung pinakamalaking puntos na nagustuhan ni Lord yung faith ni Abraham. Kasi kahit isang anak niya, kaya niya ibigay sa Diyos. So, but his faith is based on hearing. But, dito, ang dami pong ebidensya, proof, na ang pananampalataya ng Israelita ay dapat maging mas matibay pa because nakita nila ang lahat na ikinukwento ni Joshua. Simula nung sila naging alipin sa Egypt, inilabas sila hanggang mapunta sa kanilang promised land. For 40 years, na i-develop ng Lord yung faith nila sa Diyos for 40 years in the wilderness, talaga napakalaking blessing. Si Abraham, 25 years nung pinanganak si, di ba, naghintay nung pinanganak si Isaac. At hindi lang po yon, but yung faith nila dapat mas matibay because nakita nila yung galaw ng Diyos, yung kamay ng Diyos, hinati ang dagat, bla bla bla. Dami po. Kaya ngayon, mga kapatid, yung ebidensya, yung proof, nakita ng kanilang mata, although hindi nila masyado natitinig because ang nakikipag-usap po sa Diyos ay si Moses and then si Joshua, but si Abraham, yun ama ng kanyang batayan, yung voice ng Lord. Yun ang batayan ni Abraham, na yung salita ng Diyos, yung instruction ng Diyos. Kaya yung pananampalataya ni Abraham is genuine kasi nadidinig niya lang eh. Pero yung itong mga Israelita ay nakikita. At yung mga Israelita ay binigyan din ng kautusan. So yung 3 reasons why Abraham took by God from Terah, yung sovereign, because of God's sovereign grace, the Lord rescue him from idolatry and divine transformation. Yun din ang gusto ng Panginoon sa mga Israelita. Yun yung klase ng tinatawag na yun, the Lord took Abraham, yung tinatawag na I took Abraham, yung lokak. Lokak. Hindi, L-A-W kasi ang nakalagay doon. Pronounce. Tapos yung K-A-K-H. Pero ang letter ng lokak is L-A-Q-A-C-H yata yun, no? So, ganun din mga kapatid, as a Christian, bilang tayo po ay nakatanggap ng salita ng Panginoon, binago ng Panginoon, nakakilala kay Lord Jesus. So, same blessing din, ang tinanggap din natin. We have 3 same blessings, divine blessings from God to all believers of Christ sa ating panahon. Again, sovereign grace din. Number 1 is sovereign grace. Dito, what is grace? Grace is God's unmerited favor given absolutely by His own will and supreme power. Yung bang hindi ka, karapat-dapat, pero ginawa kang karapat-dapat because you are chosen by God, about individual po, according sa kanyang kalooban.
Sabi nga sa Ephesians 2:8-10, mga kapatid, sapagkat sa biyaya kayo naligtas o grace sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. So parang mga Israelita rin. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Okay, sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. So, in-expect din tayo ng Panginoon na gumawa ng mabuti na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya ay naging nating lakaran. So, number 2, ganun din, believers rescued from idolatry and being saved by Jesus. So, ganun din po. No? Si Abraham, ang mga Israelita, ayaw din ni Lord na sasamba sila sa Diyos-Diyosan. Well, tayo rin po. Tayo rin po ay mga nanggaling sa pagsamba sa Diyos-Diyos. Sa marami pang uri ng Diyos-Diyosan. It's not only an idols, not bilang rebulto, pera, ano pa, kayamanan, pwede maging Diyos-Diyosan. Ano pa, mga sexual na bagay, gambling, liquor, maging Diyos-Diyosan. Sabi sa 1 Thessalonican chapter 1 verse 9-10, sapagkat sila ang nagbalita tungkol sa amin kung paano ninyo kami tinanggap at kung paano bumaling kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan. Although ito ay literal na Diyos-Diyosan na hindi nakakilala sa tunay na Diyos upang maglingkod sa buhay at tunay na Diyos. At upang hintayin ang kanyang anak mula sa langit na kanyang binuhay mula sa mga patay. Si Jesus na nagliligtas sa atin mula sa puot na darating. Colossians 1:13-14, posible po yung mga Gentile people po ang mga kausap ni Paul diyan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at nilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Nasa kanya ay meron tayong katubusan na siyang kapatawaran ng mga kasalanan. Galatia 4 verse 8-9, subalit noong una, nang hindi pa ninyo kilala ang Diyos, kayo naging mga alipin ng mga hindi likas na Diyos, mga Diyos-Diyosan. Subalit ngayon, nakikilala na ninyo ang Diyos sa halip ay kinikilala na kayo ng Diyos. Bakit muli kayo nagbabalik? So may warning lang po dito si Paul. Bakit kayo nang muli nagbabalik sa mahihina at hamak na mga panimulang aral? Na sa mga iyon ay nais ninyo muling maging mga alipin. Maging alipin ng mga Diyos-Diyosan. So may warning siya. So ganun din po mga kapatid as a Christian. So number 1, ulitin ko po, sovereign grace. Believers rescued from idolatry and being saved by Jesus. Tulad ng binabanggit ko kayo na kay Abraham, kung bakit siya tinanggal ng Diyos sa poder ni Terah, ng kanyang tatay. And number 3, upang magkaroon tayo ng divine transformation with the guidance of the Holy Spirit. Tulad ni Abraham, hindi niya alam kung sino yung sasambahin niya, baka sambahin niya pa yung Diyos ng tatay niya, inalisin na siya ng Panginoon. And now, naniniwala si Abraham sa tunay na Diyos. So, ganun din po tayo. Tayo nung nasa ibang pananampalataya pa, hindi ganap yung ating pagkakilala sa Diyos. But ngayon, inalis po tayo doon ng Panginoon. So, to all the believers, to all the Christian, or tinatawag natin born-again Christian, inalis din po kayo ng Lord sa ibang inyong pananampalataya dati at dinala kayo ng Panginoon sa tunay na pananampalataya upang magkaroon ng divine transformation. Tutulungan tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sabi sa Ephesians 4:22-24, alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa at magbago ng espiritu ng inyong pag-iisip at kayo magbihis ng bagong pagkatao na nilalang-ayon sa huwagis ng Diyos sa katuwiran at kabanalan ng katotohanan. Mag-transform po ang tao mula sa lumang buhay ng mga desire ng flesh, desire of everything na kasalanan. Actually, pag sinundan niyo pa yan, may verse 25 pa ho yan. May verse 21 pa nga yung nakalagay na huwag na kayong magnakaw, huwag na kayong gumawa ng ganito. Kasi gusto ng Panginoon magkaroon ng divine transformation like Jesus na wangis ng Diyos sa katuwiran at
kabanalan ng katotohanan. Ano pa? Romans 12 verse 1 to 2. In NIV, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your body as a living sacrifice. So, yung katawan ng natin, bilang binago na ng Panginoon, i-offer na po natin yon, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Verse 2, do not conform to the pattern of this world. May pattern po ang daigdig na ito. Huwag daw natin gayahin. But be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve that what God's will is His good, pleasing, and perfect will. So, doon sa verse 1 yan, pakibalik sali sa verse 1 before we end, before we close. Therefore, I urge you, brother and sister, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice. Tandaan natin, ano ba ang sakripisyo na, o sacrifice, or animal sacrifice na binabanggit in Old Testament? Karamihan po na sinasacrifice doon ay patay na hayop upang ang dugo noon ay makapaglinis ng kasalanan ng taong nag-offer. So, ang ino-offer po ay patay na hayop. So, yung hayop po, hindi lang sinusugatan para ang dugo ay tumulo at yung dugo na sinugatan ay makapag-offer ng remission of sin sa tao o makapag-serve. Hindi po buhay yung hayop, pinapatay po talaga. But this time, sa mga taong binago, tinubos na ni Jesus, tayo po, hindi natin i-offer ang ating katawan na patay na. Dahil ikaw ay na-born again na, namatay ka na sa kasalanan, so ngayon, bago ka nang sinilang, born again ka na kung tawagin, may bagong buhay ka na. So yung bagong buhay natin, ang sinasabi ni Pablo dito, na i-offer natin yung bagong buhay na yun as a living sacrifice. Yung katawan natin, na binago na ng Panginoon, hindi yung figure, kundi yung puso natin, na binago na, pinatawad, nilinis, tinubos, is a new life na po ito. So ang bagong buhay natin, ay i-offer na natin kay Jesus bilang a living sacrifice. Holy and pleasing to God, this is your true and proper worship. Ano man ang ginagawa ng katawan na ito na ipinaglilingkod natin sa Panginoon bilang sinasacrifice na natin yung ating buhay. Minsan yung oras mo, sinasacrifice mo, pera mo, sinasacrifice mo. Hindi ka man kumakanta ng worship, but yun ang proper worship. Ino-offer mo na ang buhay mo sa Panginoon. Yung iba nga, minsan talaga uma-absent sila ng isang araw para sa Panginoon every week. Hindi lang yan eh, marami. So, iyan yung po yung true worship to the Lord. Do not transform, no? Sa verse 2, no? Yung pattern ng mundong ito, but do not conform pala, but be transformed by the renewing of your mind. Transformation, divine transformation ang gusto ng Panginoon. Salamat po sa pasensya na sa oras at humaba po. At purihin ang Panginoon sa inyong oras na pagtitiyaga, panonood. Nawa, tapos na po tayo sa Book of Joshua. Nawa, loobin ng Lord. Book of Judges na po tayo next week. Tuloy-tuloy lang po ito. Tulad na sinabi ko kanina, wala pong tinrain si Lord after Joshua. Wala pong inappoint si Lord na magiging successor. So, tulad ng pangako ng mga Israelita, I think, nangako sila, nagkaroon ng covenant, kasama si Joshua. So, susubukan sila ngayon ng Panginoon sa Book of Judges without Moses, without Joshua. Susubukan sila ng Panginoon through their faith and through their covenants. So, minsan kailangan pa ba ng leader? Minsan, maaring ito yung purpose ni Lord kung bakit wala inappoint si Lord upang malaman ng Lord, matest ng Panginoon yung faith nila, yung covenant nila, yung pangako nila, kung talagang susunod sila sa Panginoon. Kasi po, walang leader na tulad ni Joshua. But let's see, ano ang mangyayari pagdating sa Book of Judges. Maraming po salamat. Let's pray. Father God, in the name of Jesus, salamat po sa lahat ng aming pag-aralan. 5 books po, 5 aklat po ang namin natapos. Sa tulong ninyo, sa gabay po ninyo for 6 years of midweek service. Praying din po kami, Lord, kasi po, sa to lang, hindi kami marami dito. Actually, 3 lang po kami. So ngayon,
Hindi lang po ito online, open na po ito sa mga kapatiran na gustong mag-walk-in, gustong umattend. Andito lang po kami mga kapatid, makipag-fellowship po kayo sa amin. Gusto namin sama kayo sa ating pag-aaral. This is a simple Bible study, but marami pong gustong sabihin si Lord sa atin at gusto niyang ipaunawa sa atin. Thank you, Lord, sa mga viewers. Salamat din po sa mga kapatid na nasa church dito po na umattend. At salamat din po, Panginoon, sa iyong katuruan. Nawa, Lord, gabayan niyo po kami sa susunod na pag-aaral. Dalayan ko rin po ang patuloy na recovery ni Brother Nelson, complete healing po sa kanyang operation. And then, Lord, dalayan ko rin po ang pregnancy po ng dalawang anak ni Brother Don, si Gian, Dr. Gian. Bless po ang almost 3 months na po yung baby niya. Praying kami kasi yung una nawala po, but this time, nawa Lord, patuloy niyo pong proteksyonan ang baby. And then, almost 8 weeks naman 8 weeks na po kay Sarah. And also, yung mga anak ni Hannah, si Naomi at saka si Lucas, patuloy niyong ingatan po na habang lumalaki po yung mga bata. Lord, salamat po sa mga blessing na ito. Patuloy ko rin tinataas ang mga anak ni Brother Don. Even, Lord, sila Brother Ramil, mga anak nila, apo nila, ay mga kapatiran sa church, mga anak nila, mga elders dito sa church, and even, Lord, yung mga kapatid namin po na minsan nanonood lang sa online because malayo sila. Lord, dalayan ko rin po, Lord, ang patuloy na comfort po kay Sister Nancy. Siya po ay nasunugan. But, Lord, i-comfort niyo po ang heart niya. Nawa, Lord, tulungan niyo po siya makarecover sa puso at kaisipan at mag-provide din yung pangangailangan la. Dito na po sila titira sa taas. Thank you, Lord, sa blessing po kay Shine na siya po ay isa sa mga beneficiary ng My Brother's Keeper, Lord. At salamat din po, Panginoon, to Brother Edgar. Continue to bless Brother Edgar, the strength niya, Lord. Yung kamay ni Brother Don, Panginoon, praying kami, bless you po siya sa kanyang kamay, daliri na hirap po siyang kumilos at maggitara. I-bless you rin po siya sa preparasyon niya, Lord, sa this coming Sunday, sa teaching po. Book of Luke, Panginoon. Continue to bless si Brother Jimboy, Sister Gladys, family, Sister Tess, Christian, lahat po ng mga kapatiran ng dumating sa church. Continue to bless po, Lord, nadali niyo po sila sa church dito sa susunod na Sunday. Si Jomar at saka si Gemma, Panginoon. We praise and honor your name, Lord, and more blessings to come sa mga kapatiran financially, healing, comfort, peace. And to all the viewers, nawa ang Panginoong Diyos, Ama, sa ngalan ni Jesus, ay patuloy kayong pagpalain sa inyong mga pangangailangan, healing sa mga nagnanais na kagalingan, comfort, peace sa mga may anxiety at mga depression. Dalayan ko rin po ang nangyaring earthquake po noong Lunes ng umaga. Salamat sa mga nailigtas niyo po, Panginoon, ngunit nakikiramay po ang church sa mga nabiktima. Sa dalangin namin, Lord, nawa hindi na po dumami ang bilang na nabiktima, na nabagsakan, nahulugan ng debris o anuman. Dalangin namin, Lord, ang comfort and peace sa mga puso at isipan ng mga tao, Lord. Tulungan niyo po sila na magkaroon ng kapayapaan. Alam namin ang iba doon ay nawala ng tahanan at di na pwedeng tirhan. Maraming pananalapi ang naubos at para ipundar ang mga bahay, but Lord, sa isang saglit lamang at isang segundo lang po bumagsak. So, nawa Lord, Panginoon, basbasan mo po at ingatan ang mga taga General Santos, Sarangani na sentro na naapektuhan ng lindol, Panginoon, na i-bless niyo po sila, Panginoon, sa kanilang puso at ma-comfort sila sa iyong mga salita at sa mga taong ginagamit niyo para sila ay puntahan at tulungan. Maraming salamat, Ama. Tinataas ko po ang lahat, Ama. In the name of Jesus we pray. Amen. God bless you all po. Oy, 8 o'clock. So, 1.5 hour.